Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, galit na galit ito hong si Ombudsman Samuel Martires po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po ng House spokesperson, yan, si Attorney Princess Abante, ano? Ito po ay patungkol ho doon sa kanya hong sinabi na hindi ho raw nag-file po ng criminal case, ito hong House of Representatives sa Office of the Ombudsman, ano? Laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pinalagan po ni Ombudsman Samuel Martires mga kabida. Kasi parang lumabas ho na nagsisinungaling ito hong si Attorney Abante. Ito, babasahin ko lang po ito hong article po mga kabida ng Batas PH. Posted po ito 1 hour ago. Ang sabi po dito, Ombudsman Samuel Martires slammed House spokesperson Princess Abante for saying the House of Representatives did not file a complaint against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. All right. In an interview with DZBB, Martires asked the House why its committee gave them a copy of the report on its inquiry into the allegations against the Vice President in response to statement of the House mouthpiece claiming that they did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Ang sabi po dito ni Ombudsman Martires mga kabida, bakit ba nila kami furnish ng kopya ng result ng kanilang investigasyon? Ano yun? Gagawin naming pardon the word, pero ano yun? Gagawin naming scratch paper? Ano yun? We are not even a part of the investigation of the House of Representatives, kaya hindi kami dapat furnishan ng kopya, Martires said. Okay? This comes after the Office of the Ombudsman ordered Duterte and her co-accused to answer complaints of technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution based on the report submitted by the House Committee on Good Government and Public Accountability. Martires said maybe Abante was just confused and was not informed of the background of the case. Ang sabi po ni Martires, siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives, Martires said. So yon. So lumabas so dito na nagsisinungaling ito hong si Attorney Princess Abante po mga kabida. Kasi ho mismo siya ang nagsabi po na hindi raw nag-file po ng criminal and administrative complaints ito pong House of Representatives versus Vice President Sara Duterte dyan po sa Office of the Ombudsman. Okay. Tama po, may point si Ombudsman Martires, bakit ho nag-furnish po ng copy itong House of Representatives kung hindi ho sila nag-file po ng complaint, mga kabida, Kagaya dun ho sa ginawa po ni Amy Marcos, di ba? Naalala ho ninyo yung isinabmit po niya mga kabida, ito hong kopya po ng committee report, ito hong Committee on Foreign Relations patungkol ho doon sa questionable hong pag-aresto mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isinabmit po yon, binigay po ni Senator Amy Marcos yung kopya po ng kanilang investigasyon doon po sa Office of the Ombudsman. At ang labas po doon mga kabida, naging complainant ito hong si Senator Amy, ito hong Committee on Foreign Relations. Kaya nga, ang ginawa po ng Ombudsman po dito mga kabida, pinadalhan po nila ng subpoena ito hong Department of Justice,
ito hong mga respondents dito, ano, si Prosecutor Fadolion, yung isa pang Undersecretary na si Nicolas T, ano. At in fact, yung DOJ humingi ho ng extension sa Office of the Ombudsman, ano, para po sa kanila pong counter affidavit, ano. Yun po yung nangyari po. So ganito rin ang nangyari po, mga kabida, no? Dito ho sa isinabmit po na committee report po ng Committee on Good Government and Public Accountability, ano? Then po sa Office of the Ombudsman. Okay? Kaya nga ginawa po ng Ombudsman, pinadalhan po ng summons ito hong si Vice President Sara Duterte to answer those complaints, ano, na inihain po, ano, ng House of Representatives po, ano, diyan po sa Office of the Ombudsman. Yun yung malinaw po doon. Kaya nga pumalag po ito hong si Ombudsman Martirez. Kasi hindi naman po pwede nating sabihin na nawala ho ito hong si Martirez. Unang-una po, kabisado na po ni Martirez yung kanyang trabaho, ano? Okay? Pag once na mag-furnish ka po ng kopya dyan po sa Ombudsman, ibig sabihin gusto po na imbestigahan po ng Ombudsman yung isinabmit po na kopya. For example, ito hong committee report po ng Committee on Good Government and Public Accountability. What's the business of the House of Representatives kung nag-furnish po sila ng kopya doon sa Office of the Ombudsman kung wala naman pong silbi yung ipinadalang furnished copy, ano? Mga kabida. Ano bang purpose po doon? Okay? Gawing scratch paper? Alright? Diba, usually, pag mag-submit ka doon, ibig sabihin na gusto mong paimbestigahan yon. So, it's the same po na nag-file ka po ng reklamo po doon sa Office of the Ombudsman in order them to investigate that complaint. Ganun po yon. Okay? Spokesperson, Attorney Princess Abante, ano? Kaya nga, tama siguro itong si Ombudsman Martinez. Baka nalilito lang po, ano? Confused lang po ito kung si Attorney Abante, kaya nga nasabi po niya yon. Hindi po niya alam yung background, mga kabida. Ako, naniniwala po ako dito kay Martirez kasi yan yung trabaho po niya, ano? Ang tagal na po niya, almost 7 years na po siya dyan. So alam po niya yung trabaho po niya. Pag meron pong isinabmit po na mga dokumento dyan, ano, sa Ombudsman, ibig sabihin yan, mga kabida, gusto pong paimbestigahan ng Ombudsman ito pong mga dokumentong nakarating po sa kanila. No? Ganun po yon, mga kabida. O baka hindi ho alam ni Attorney Princess Abante na yung pag-submit ho ng mga dokumento po doon, ano, ito hong kopya po ng committee report, parang you're filing a complaint na po, ano, mga kabida. Alright? Pasensyahan na lang po natin ito hong si Attorney Abante po dito. Kasi ang labas kasi dito, parang nagsisinungaling po siya dito, ano po, na? Kaya nga pumalag ito hong si Ombudsman Samuel Martirez po, ano, mga kabida. Aside ho dito sa respondent na si VP Sara, may mga respondents pa po, ano, ang pinadalhan po ng subpoena ng Ombudsman, ano po. Okay? Like for example, ito hong mga dating opisyal po ng Department of Education, ano, nung time po na si VP Sara po ang secretary po, ano, mga kabida, ano po. At ito hong mga opisyal din ng Office of the Vice President, ano po. Kasi ho, dalawang confidential funds po ito, ano, mga kabida, no? Yung confidential fund po ni VP Sara as Secretary of the Department of Education, at ito pong confidential fund po, ano, ng Office of the Vice President. Kaya pati yung DepEd officials, some of them are still there or some of them are already out, ano, after nag-resign po ito hong si Vice President Sara Duterte. So sila yung mga correspondents po, ano, ni VP Sara, mga kabida, dito ho sa inihain po na complaints, ano, criminal at administrative complaints, ano po, na? Kung titingnan po ninyo yung reklamo po dito, mga kabida, it's a mix of criminal and administrative, ano? Yung falsification of public document, plunder, criminal yon, ano? Pero yung culpable violation of the Constitution, yung betrayal of public trust, ano? So, parte po yon ng administrative aspect po, ano, mga kabida.
So, yun lang po mga kabida. Ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Ano? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.